ngayon nakakapudi ng lechon, kaya naghanap ako sa TikTok ano ang pwedeng luto sa lechon. Tapos nakita ko nga itong nag-trending dati na itim na lechon. Ayan o, ito yung nag-trending tapos na KMJS pa kasi tignan yung lechon, kulay itim. Grabe yan, nabalit-balita kung pinapahay daw dito, tinta daw ng pusit. Amazing! Mukhang ito na yung gagawin namin sa lechon namin ha. Ayan o, ano kayong lasa na ito? Wow! Grabe, totoo kaya yun mga kapudi. Meron palang lechon na kulay itim. Ano kayang lasa nun? Pati paano kaya ginagawa yun? Sinusunog kaya yung lechon para magawa yun? So sakto, ayan, birthday ko ngayon at maglilechon kami. So gagawin natin yung nakita natin na yun. Amazing! Na kulay itim na lechon na yun. At yung nabasa ko nga sa comments, ang ginagamit pala nila pampaitim dun sa lechon ay yung tinta ng pusit. So nagpabili na kami ng pusit. At ito yung lechon. So tara! Ayan, so naglilechon kami ngayon kasi nga birthday ko. So ito nga yung lechon. Amazing! Inaayos muna siya para mailechon na at mamaya titignan natin kung anong lasa niya nga kapag naging kulay itim siya. Ito yung lechon natin. Ayan. So titignan natin mamaya kung ano magiging lasa niyan kapag nalagyan na natin or napakulay itim na natin gamit yung tinta ng pusit. Ayan. So titignan natin kung masarap talaga. So excited na lang natin kasi ililechon na namin siya kasi ngayong birthday ko. So ito na lang natin. Ayan. So nilaman mga kapudi dito sa lechon nga na ginawa namin ay manok. So ito yung mga manok. Ayan. Ayan, so ito na yung lechon natin. Inaayos nga muna siya bago nga natin siya isalang doon sa apoy. Ayan. At nung natapos na nga yung mga tiyuhin ko nga sa pag-aayos nga dito sa aming lechon, isinalang na rin namin siya sa apoy para mamaya-maya mapahiran na nga namin siya ng tinta ng pusit. Yung napanood ko nga sa TikTok, pinahiran nga muna nila nga yung lechon ng tinta ng pusit. Pero sabi nga ng mga tiyuhin ko na iluluto daw muna nila, ayusin daw muna nila, tsaka daw nila papahiran nga daw ng tinta ng pusit. Kaya nga hindi na nga ako nakipaglaban sa kanila at nakinig na nga lang ako kasi wala naman akong alam sa paglilechon. Medyo kinakabahan pa nga ako dito, baka nga hindi mangyari nga yung nakita ko sa TikTok na sobrang itim na lechon. Pero sabi nga ng mga tiyuhin ko na sila na nga daw ang bahala at pakukulahin nga daw nila to ng itim gamit nga daw yung tinta nga ng pusit. Nagulat nga nung una nung sinabi ko nga sa mga maglilechon nga na gagawin ko ang itim nga yung gagawin nga nilang lechon. First time nga lang daw nilang gagawin yun at first time lang daw sila makakatikim nga ng ganong lechon. Kaya nga mas lalo nga akong kinabahan, baka nga hindi nga nila magawa nga yung nakita nga natin na video na paggawa nga ng itim na lechon. At maya maya nga lang inaayos na nga ng maglilechon nga itong brush nga na gagawin pamahid nga dun sa tinta nga ng pusit. Kinabitan nga namin yung brush nga ng patpat kasi hindi nga namin tumababrush ng ganto nga kasi nga mainit nga, baka nga mapaso nga kami, kaya kailangan nga namin siya kabitan ng mahaba na patpat. Matagal ko na nga nakita nga yung paggawa nga ng ganong lechon nga sa TV, hindi ko nga lang natatandaan kung ano nga ang programa yun, kung KMJS ba yun. Pero talaga sobra ako nagulat nung napanood ko nga na talaga na curious nga ako kung anong lasa ng lechon na itim na yun. Ang alam nga natin na kasi na kulay nga ng lechon kapag nga kumakain tayo ay kulay pula. At maya maya nga lang nagbigay na nga ng hudyat yung mga maglilechon nga at sabi nga daw nila pwede na nga daw namin pahiran nga daw ng tinta ng pusit ito nga daw nililechon namin. Kaya naman dali-dali ko na nga kinuha nga yung brush pati nga yung tinta ng pusit kasi sabi ko nga ako nga yung unang-unang magpapahid bago nga yung mga maglilechon. Kahit nga mahaba na nga yung patpat nga dito sa brush pero talagang sobrang init nga ng hilab nga ng mga baga. Kaya sa mga oras nga na to talagang nahihirapan na nga ako sa pagpahid nga nitong tinta nga ng pusit kasi nga mainit nga dito sa pwesto ko. Kaya naman dali-dali ko na nga pinasa nga dito sa mga maglilechon nga itong brush at sabi ko na sila na nga ang magtuloy kasi hindi ko na nga kaya. Kaya naman kinuha na nga ni kuya nga yung brush at sana nga yung nagtuloy nga ng pagpahid nga dito sa aming ginagawang itim na lechon. Amazing! At habang dahan-dahan ng pinapahid ng mga maglilechon nga itong tinta, talaga sobra akong nalungkot. Dapat pala nung una pala nagbida-bida na nga ako at sinabi ko na nga sa kanila kung ano dapat yung gagawin para nga maging kulay itim nga itong lechon. Nagkukulay naman kahit pa paano nga itong ang tinta nga ng pusit dito nga sa lechon, pero hindi nga ito yung nakita ko nga sa video kasi nakita ko nga sa video kulay itim talaga. Pero hindi pa nga natatapos nga yung maglilechon nga magbahid nga nitong tinta nga ng pusit, kaya medyo kalmado pa ako sa mga oras nga na to. At maya nga lang nagulat na nga ako sa mga oras na to kasi nakita ko nga yung plato na merong lalagyanan nga ng tinta na nauubos na yung pampahid sa lechon. Sobrang laki nga kasi nga nitong lechon nga na ginagawa namin at yung mga nakuha nga namin tinta pang kutsinilyo.
Kaya talagang tawan-tawa na lang ako sa mga oras na to at hindi ko na nga alam kung magkukulay itim pa nga tong lechon na to. Pero habang pinapahid nga yung tinta nga ng pusit dito nga sa niluluto nga namin lechon, talagang amoy na amoy sa buong paligid nga namin na para kami nag-iihaw nga ng pusit. Kaya talagang hindi mo mahalata na meron nga naglilechon nga dito, tatakalain mo nga na meron lang nag-iihaw nga dito ng pusit. At kanina pa nga pahid ng pahid ngayon maglilechon nga sa amin, pero ganito lang talaga yung kulay na kayang i-absorb nga ng lechon nga na to. Kaya hindi na talaga ako nag-e-expect sa mga oras na to na magiging kulay itim nga na katulad ko dun sa nakita ko ang video. At matapos nga ang pahiran nga ng tinta ng pusit, na ubos na nga ang isang mangkok nga namin ng tinta ng pusit at hindi pa rin nagkulay itim nga itong lechon nga namin. Yung ipinakita ko nga kasing video sa inyo, talagang kulay uling or kulay black talaga yung lechon na ginawa nga nila. Hindi nga naging success ngayon, nakita nga namin video, talaga naging morena nga lang itong lechon nga na ginawa namin. Kaya talagang tawan na lang ako ng tao sa mga oras na to, talaga na-curious na nga lang ako kung ano magiging lasa na nga ng lechon na ginawa namin. At maya-maya nga lang okay na nga rin yung lechon na ginawa nga namin at pwede na nga rin siyang iahon. Kaya naman dali-dali ako punta din sa bakuran nga namin para nga kumuha ng dahon nga ng saging. Curious na nga lang ako sa mga oras nga na to kung ano nga ang lasa nga ng lechon na pinahiran nga namin ng tinta ng pusit. Agad-agad na nga namin inayos nga tong lamesa nga na paglalagyan na nga namin ng lechon para nga matikman ko na at titignan ko nga kung ano nga ang lasa ng lechon na pinahiran nga ng tinta ng pusit. Isa-isa na nga tinatanggal nga ng mga maglilechon nga itong mga gamit nga dito para nga mabuhat na nila tong lechon at madala na nga nila dun sa lamesa. Pati nga yung mga naglechon curious nga din kung ano nga ang lasa nitong lechon nga na ginawa nila na pinahiran nga ng tinta ng pusit. Kaya talagang excited na sila na matikman ko nga at sabihin ko daw sa kanila kung ano nga ang lasa. Hindi mo nga dito maaamoy nga yung amoy lechon, talaga ang maaamoy mo dito para ka nga nag-ihaw ng malaking pusit. At ito na nga kinalabasan ng ating pinaitim o pinamorenang lechon. At kinarbon check ko nga, talagang sobrang crunchy nga, sobrang lutong nga nitong ginawa nga nilang lechon. Hinati na nga nila itong malaking ang bamboo para nga matanggal na nga nila to sa mismong lechon at matikman ko na nga at matignan ko nga kung ano ang lasa nito. Kung masarap nga ang kakalabasan nga ng lechon na to, talaga magkakaroon nga itong mga maglilechon nga dito sa amin ng bagong recipe sa lechon. Talamak nga kasi talaga dito sa probinsya nga namin yung mga pusit at talaga marami rin naglilechon dito, kaya kung talagang masarap to, talagang bagong recipe sa kanila to. At ito na nga sa wakas, tanggal na nga nila lahat ng nilagay nga nila dito sa lechon para nga maayos nga to at maluto nga ito. Kaya ang ibig sabihin nga neto, pwede ko na tong tikman ang pinamorenang lechon. So ito na mga kapudi, matapos ang 3 hours and gano'n katagal niluto? 3 hours and 30 minutes, ayan, naluto ng ating pinaitim na lechon. And hindi ko alam kung talaga umitim siya, mukha lang siyang sunog. Kasi nga nagkulang nga yung tinta ng pusit na kinuha nga namin para nga ipahid dito. Kaya ganito lang yung naging kulay niya. Pero ayos naman siya, kung makikita nyo, ayan, umitim naman siya kahit papano. Kahit hindi sobrang itim nung nakita natin sa TikTok. Kasi yung nakita ko nga sa TikTok, talaga sobrang itim, malala, parang uling na ito. Sa katamtaman lang, pero okay na to. Kasi baka walang kumain na bisita sa birthday ko pag nakita na sobrang itim. Mapagkakala nila sunog. So ito, natikman na natin siya. Titignan natin kung masarap. Tignan natin yung crunchy. Dito. And 1, 2, 3. Ito na. Wow! Wow! Kuha tayo. Ayan, so ito ang ating pinaitim na lechon. So tikman na natin siya. And 1, 2, 3. Crunchy. Nasang pusit. Nasang pusit. Apa? Ang sarap. Ang sarap niya, parang inihaw na pusit. Ang lasa. Amazing! 1, 2, 3. Ang sarap. Ba? Nakakarap sa sobrang crunchy niya, oh. Amazing! Ang sarap na itong ating binaitiman na lechon. Naglasa sa inihaw na pusit. Mas lalo pa siyang sumarap kasi nagkaroon siya ng lasa. Amazing! Sige na, ihanda ko pa ito sa birthday ko. Bye-bye! Sarap.